Sa muling magandang oras sa mga all. Eto bago na naman itong insidente na nangyari sa NAIA. Nako, ito na naman tayo. NAIA na naman. Sisikat lalo ang ating paliparan nito. Na kung saan ay isang empleyado na naman diyan sa NAIA, empleyado ng Office for Transportation Security, OTS. 'Di ba? Ang nahuli sa pamamagitan ng CCTV. Nung una daw ay sinabi pa niya na tsokolate ang kanyang sinusubo. Yun pala, napag-alaman na $300 ang kanyang sinubo. Ang isang katanungan dyan, bakit naman niya sinubo? 'Di ba? Paano niya mapapakinabangan yun kung isinubo na niya? At may tulak pa siya ng tubig. Ito panoorin natin Ayan, medyo ilapit ko lang Ito. Sa viral video na ito, nakuha raw sa NAIA Terminal 1. Makikitang may sinubo ang isang babaeng security screening officer. Yan sinubo niya Pinasok niya sa kanyang bibig. Pera pala na nagkakahalaga ng $300. Yun. $300, na pera ng isang turista na bumisita sa Pilipinas. So, ayan na naman tayo, Isa na namang kasiraan ito sa ating paliparan. Hindi lang sa ating paliparan, kundi sa ating bansa. Na kumbaga pangit, hindi maganda sa paningin ng nakakarami, lalong-lalo na sa mga turista natin, na sa mga turista na mga pumupunta sa Pilipinas, sa mga bumibisita, ay nadidismaya. Ay lalo pa tayong mga kapwa nating Pilipino, dismayado tayo dyan. Kumbaga nakakahiya. Ganun pa man, ang kinaganda rito ay nahuli, Pero siyempre, isang malaking katanungan talaga yung bakit niya sinubo. Sa dinabi-dami na nating iniisip, bakit pa niya binigyan tayo ng palaisipan kung bakit niya sinubo ito. Kasi siyempre, pagka sinubo mo yung pera, saan mapupunta yun? 'Di ba? Mapapakinabangan mo pa ba yun pagka nasubo na? At sinundot pa niya ng daliri niya, At may panulak pang tubig. Nako. Ang isang ang isang dapat bigyan ng pansin, etong Office of Transportation Security. Yung kanilang HR, pamunuan ng HR, na kung saan, papaano nila natanggap itong empleyado. Wala ba itong background checking? Wala ba silang mga ganun-ganun? Na dapat ay bina-background check ang kanilang empleyado, 'di ba? Bago nila tanggapin. Nako. At ito namang empleyado na ito ay sinayang niya ang kanyang trabaho dahil lamang dun sa $300. Maaring matindi ang kanyang pangangailangan pero sa maling paraan, kumbaga. Kung ginalingan niya ang kanyang trabaho, ay baka mas malaki pa sa $300 ang kanyang magiging tip, 'di ba? Marami diyan mga dayuhan na pagka natuwa sa kanilang pagbisita sa ating bansa, ay nagbibigay talaga ng mga tip yan. Yan ang mahirap diyan, Eto ituloy natin pakikinig at panonood, Ilang beses pang uminom ang babae para maitulak yan, uminom pa siya, sinubo niyang pera na may pagkakataon pang sinusundot niya ito ng kanyang daliri. Nangyari raw yan noong September 8 at narating na sa Office for Transportation Security o OTS. Yan daw ay nangyari noong September 8. Medyo may katagalan na. Siguro napag-alaman ito nung after na magreklamo ang pasahero. At maaaring hindi lang siguro ito. Baka may mga dati pang pangyayaring ganyan. 'Di ba? Grabe naman ang kanyang
pangangailangan. Hindi natin alam ang kanyang sitwasyon. Maaaring matindi talaga ang kanyang pangangailangan. Pero ito ay isang malaking kahihiyan, no, ng ating bansa at ng ating paliparan. Ito, panoorin ulit natin. Ayon sa ODS, itinanggi ng security screening officer ang nangyari. Pero nung makuha nila ang CCTV footage noong September 14, nakumpirmang ng ODS na totoo ang nilunok ng officer ang pera. Yon, September 8 na nangyari, September 14 na ito nalaman. So, sa pamamagitan nga ng CCTV. So, hindi magandang pangitain ito pagka ganito. Dahil hindi lang ito isang beses nangyari sa ating paliparan. Di ba, kung maalala nyo yung mga bukas bagahe dati, kaya ang mga OFW o kaya mga pumupunta sa Pilipinas ay talagang pinapabalot ng plastic, ng husto. Pero kahit anong balot ay talagang nawawalan, kumbaga. At nitong bandang huli, yung mga naging issue dun sa mga prutas na dinala sa Pilipinas, which is pang personal na consumption lamang ito. At maliban pa dyan, marami pang mga issue ang naiya. So ano bang magiging solusyon dyan? Dapat siguro ay suriin maigi ang mga empleyadong tinatanggap ng mga departamentong ito. Di ba? Dahil pagka ganyan ng ganyan, paulit-ulit, ay hindi po maganda ito. Sa opisina dyan ng Office for Transportation Security, OTS, baka naman pwede nyong screen ng maigi ang inyong mga empleyado, mga tinatanggap ninyo, para hindi naman kayo mapapahiya. Ang nabalitaan natin dyan ay itong empleyado na ito ay contractual lamang. So paano siya maging regular kung ganyan ang kanyang ginawa? Sayang, no? Sayang ang kanyang trabaho. Ay malamang ito ay makakasuhan at maaaring matanggal siya sa kanyang trabaho o lugi na siya at mawawalan pa siya ng trabaho. Yan po ang balita ngayon, ano? Medyo hindi maganda ito dahil kasiraan na naman ng ating paliparan. Maraming salamat muli sa inyong panonood sa aking channel. Pagpalain nawa ang bawat isa. God bless everyone.